paki-explain na rin po kung saan napupunta yung dapat na refund tuwing nagre-reloan kami ng multipurpose loan sa GSIS po ito. Hindi kasi nagbibigay ng refund ang GSIS. Sa kaninong bulsa napupunta ang mga refunds na hindi nagbibigay ng GSIS? Tanong lang, wala sana magagalit. Okay, so ito po ay tanong na natanggap po natin sa pamamagitan ng komento doon po sa ating previous na post tungkol po sa GSIS. And dahil usapin po ito ng GSIS loan renewal, no, loan renewal po yun, ibig sabihin yung existing loan ay inapplyan muli, nire-renew, nire-reloan, so hindi po nawala yung loan sa GSIS. Binago lamang, naging bago lamang, no, nabayaran ng buo yung previous amount tapos nagkakaroon ng bagong loan. Kung pagbabasihan po natin ang refund policy ng GSIS ay hindi po sila magre-refund kapag ganito po yung eksena, ganito po yung case. Ang mangyayari po dyan ay magiging payment sa bagong loan yung natirang amortization na nakadeduct sa sahod doon sa previous loan. For example, kayo po ay nag-renew ng inyong loan ngayon araw na ito, November 13. So dahil po ay tapos na yung mga PSU natin sa paggawa ng ating sahod for November, sigurado tayo na sa November meron ka pang deduction base doon sa existing amortization. Ngayon, dahil nag-renew ka, ay pwedeng nagbago yung magiging amortization ng loan mo at yung first amortization na yan ay magsisimula sa December. So, bayad na yung utang mo sa MPL as of November 13, pero pag-remit doon sa deduction ng November, saan siya napupunta? Kung iyon ay sa PLI na loan, yun ay mare-refund po sa atin dahil yun po yung policy na ginawa ni DepEd. Pero pag sa GSIS po kasi, ayon po sa polisiya ng GSIS, hindi po siya i-refund kung mayroon kang existing loan. Saan po siya napupunta? Hindi po sa bulsa, kundi doon po sa loan account na bago po ninyo. Yung mangyayari, yun pong loan account ninyo na yung first amortization ay sa December, magkakaroon siya ng isang bagong loan payment bago pa man yung first amortization. At yun po ay yung nakadeduct sa sahod mo for the month of November. Kung remitted siya pagdating ng December at yung December naman ay remitted on the same month, December, mapapansin po ninyo sa GSIS Touch, napakalaki na naging payment doon kahit December lang, no? Yung isang buwan lamang yung nakadeduct for December pero good for 2 months yung nakikita mong payment, no? So kung November naman siya na i-remit at na-post ng GSIS sa GSIS Touch, makikita po ninyo may payment kayo for the month of November. At makikita po talaga ninyo doon sa GSIS Touch na nag-reflect yung payment sa huling amortization o huling deduction ninyo doon sa previous loan account. So, hindi man siya na i-refund sa atin, pero siya po ay napupunta naman sa ating loan account. So, ang tanong, anong benepisyo na mayroon kapag ganito po yung sitwasyon? Kung na-i-refund yan sa atin, na-i-refund yan pabalik kay member, ang benepisyo sigurado tayo doon. Makakatanggap ka ng cash na refund mo for that deduction. Pero dahil binayad siya sa utang mo, ang mangyayari niyan ay magkakaroon ng advance payment sa loan mo. At dahil advance payment siya, kung sakali man na hindi ka mag-renew sa susunod na mga taon, ay mas maaga na matatapos yung pagbabayad mo ng utang na yon. Kasi nga mayroon kang isang buwan na naging advance na payment doon. Kung titingnan din po natin ay magiging mas maliit yung monthly interest ng loan mo kasi bumaba yung kanyang principal amount dulot ng advance payment na yon. So, yun po yung isang advantage niya. Kung titingnan din po natin ay mas magiging malayo sa medyo mas distansya siya doon sa pagkakaroon ng arrears
no yung account mo kasi nga may naunang isang buwan na naging advance payment sa kanya. So yun po yung mga advantages na nakikita natin sa ganito pong uri ng sitwasyon na binibigay o palisiya po ng GSIS. If ever in the future nagkataon po na ikaw ay matatanggal sa payroll at wala kang sahod, could be due to PVP overpayment, it could be due to leave without pay, no? Kapag mangyayari po yun, ay hindi ka pa rin magkakaroon ng complete arrears kahit wala kang sahod kasi nga mayroong isang buwan na naging advance payment sa iyo doon sa start ng inyong loan. So yun po ay isang magandang pangyayari na pwede pong na-experience ng mga nagre-renew ng MPL. Minsan kasi hindi po natin siya na-appreciate kasi hindi po natin natatanggap yung cash na gusto po natin na refund. Pero kung atin pong titingnan, as long as sa GSIS Touch makikita po natin na posted siya doon as payment, then dapat po ay kampante na po tayo na hindi po nawala yung na-deduct sa ating sahod at doon naman po napupunta sa atin pa rin pong loan account. So tayo pa rin po yung nakinabang kahit hindi man po siya nabigay sa atin as a refund.